Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Kipi Chu. Paglilinaw ito sa kumakalat na balita na dumalaw daw si BP Sara 10 oras ng gabi kay Ramil Madriaga sa kulungan sa BGMP. Wala talaga itong mga unity kung paano nila i-twist ang katotohanan para lang mapasama nila si BP Sara. Ito, galit si Kipi Chu. Mga parang masamang salita. Sabi nyo, dumalaw sa 10 oras ng gabi si BP Sara kay Ramil Madriaga. Tapos ngayon, dumalaw pala si BP and the entire office of the Vice President as part of a program to look for scholars among inmates' children. Tapos, di din pala nakita ni Ramil si BP kasi kinabahan. Hindi humarap. Tanga. If she asked for him as Vice President, he would have to appear. Nagpunta pala and only once as part of an outreach program. Mga ito, galit na talaga si Crisette. Mga Bisayan word na masama. Grabe, invento, yaw. Now check the records for Trillanes and Dilima visit. Ito, may post na isinare ni Crisette, post ng DZMM Teleradyo. Ito basahin ko itong DZMM. Kinumpirma ng kampo ni Ramil Madriaga na dumalaw si Vice President Sara Duterte at ilang opisyal ng Office of the Vice President sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Sinabi ng Legal Counsel ni Madriaga na si Attorney Raymond Palad na minsang dumalaw ang Vice Presidente para makipagkita sa mga bilanggo sa Annex 2 para sa programa ng Office of the Vice President. Sinasabing kinukuha ng OBP ang detalye ng mga anak ng bilanggo para pag-aralin. Pero sinabi ni Palad na hindi nakipag-usap si Madriaga sa Vice Presidente dahil kinabahan at nagduda. Ay, nako. So, klaro na ngayon ha. Kasi, yan daw, dumalaw 10 oras ng gabi. Sino pa itong nag-post? Si Si Mr. Ramon Tulfo. Kaya wala na akong kabilib-bilib dito kay Ramon Tulfo. Kung ano-ano na lang i-post niya. Dumalaw daw si BP Sara sa BGMP. Kinausap niya si Ramil Madriaga. Kinukumbinsi daw ni BP Sara si Ramil Madriaga para hindi siya magsiwalat ng mga transaksyon nila ni BP Sara. Ano ngayon? Mismo ang abogado ang nagsalita sa katotohanan. So, salamat kay Attorney Palad. Anong pangalan? Raymond. Saludo ako sa iyo, Attorney Raymond Palad, na isa kang abogado na may professionalism. Kung ano ang totoo, yun lang sinasabi, hindi siya nag-iimbento ng mga Bumisita si BP kasama ang kanyang staff. Of course, hindi yan gabi. Outreach program ng Office of the Vice President, gusto nilang pag-aralin ang mga anak ng mga nakabilanggo. Wow! Lalo akong humanga sa Vice President natin itong nalaman kong ganito na
ano. Kasi kawawa naman talaga ang ating mga nakabilanggo. Hindi naman lahat yan masamang tao. Posible nakakommit sila ng kasalanan, kaya lang either out of self-defense, out of anger, basta ko, hindi lahat ng nakabilanggo ay masama. And maybe dahil nakagawa ng kasalanan at nagsisisi, kaya dapat bigyan sila talaga ng atensyon, ng tulong. Kaya maganda yung mga programang ganyan na yung iba nga nag-aaral habang nasa loob ng kulungan. At paglabas, ayun, meron na siyang pinag-aralan. So ito, mga anak naman. Wow, kapuri-puri ang ginawa ng Office of the Vice President kahit kakapiranggot ang pundo ng Office of the Vice President. Talagang ginagamit up to the last centavo para lang makapaglingkod sa mga nasa laylayan. And I salute the Office of the Vice President, lalo ng ating Vice Presidente sa ganitong pagsiservisyo. At lalong with this, lalong tumibay ang aking resolve na suportahan si VP Sara no matter what, para maging presidente siya sa 2028. Nakikita ko, kung sa ngayong administrasyon, wala na akong pag-asa. Although, handa akong magtiis hanggang 2028 kasi binutuhan ko si BBM hanggang 2028. Kaya, sige na lang, pagbigyan na lang. Kaya lang kung pag-asa na gaganda pa ang buhay natin sa pamamahala niya, personal opinion ko lang, wala na. Tiis-tiis na lang kasi pagdating ng 2020, nandyan na sa katauhan ni VP Sara ang tunay na public servant, ang tunay na leader, may tapang at malasakit. So kahit anong gawin yung paninira sa aming VP Sara, pagbutihin nyo para hindi kayo magsisi sa bandang huli. You can never put a good woman or man down. So, mga kakamping, sige pa, sirain nyo pa ang aming VP Sara at the truth will set us free. Malalaman natin ang katotohanan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Kakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatay itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mao na ni si Angkol ang matagaan og yero. So mo ni ang balay ni Angkol nga kuan lang, kawayan lang tanan, kawayan. So among gitagaan og yero aron pud makaatop siya. So mo ni ilang kahimtang nga kawayan lang ang ilang atop. O apil pod ang ilang dingding kawayan. So makita gid nimo nga luoy gid kay sila. So apil pod ang ilang abuhan. So mo nilang ilang abuhan. So kawayan lang pod ang ilang atop. Og karon ko unsay imong masulti nga natagaan kag yero nga nasurvey gid namo ang imong balay. Salamat sa Ginoo nga natagaan kog supply sa kuan. Kung wala ang tabang nga sin di pag yun ni mailisan. So kawayan lang yun ang imong kuan atop. So magpasalamat ka sa Ginoo kay natagaan kag yero, Kol. Pila na imong edad, Kol? Si Angkol 51 daw iyang edad. So na kay anak, Kol? Pila, Kol, imong anak? Duha. So si Angkol na anak duha. So mo ni ang ilang kahimtang. So dako kay ang pasalamat nga bisan sa ilang layo kaya ang ilaha, so naabtan gihapon sila sa panghatag og sin. So Kol,
Salamat pud kaayo nga nakaanhimi sa imong balay ug nabisita gyud namo. So unsa ra di imong ka panginabuhian Kol? Kumurag yapon. So manguma lang ka Kol. So panginabuhian ang Kol, mag-uuma lang siya. O sige Kol, salamat. Salamat.